Pagkalahok ng alas 8 ng umaga, nakalatag na ang tinda ni Perlita sa kanyang pwesto dito sa highway ng Bacara sa Ilocos Norte. Nakakapatid uhaw sa unang tingin, lalo't nakasilid sa container ng sa malamig. Pero ang tinda ni Perlita, hindi iniinom kundi pinapapak. Binabalikan dito. Masarap talaga. Ang tawag dito, inartem o sinukaan. Version ito naming mga Ilocano ng binuro sa suka. Iba't ibang prutas ang ginagawang inartem ni Perlita. Pero ang pinakamabenta raw sa mga gawa niya, ang inartem na balayang. Isang klase ng saging na tumutubo sa kanilang bayan. Andito tayo sa sagingan. Kukuha ako ng balayang para sa inartem. Hindi ito katulad ng nakasanayan nating saging. Marami itong buto, kaya tinatawag din nila itong wild banana. Ito ang hinahanap kong saging. Hindi pa hinog, mura pa. Hiniwa ito ng maninipis kasama ang balat. Para masarap, malutong. Minsan, nahihiwa ang kamay ko. Wala raw dapat arte-arte sa paggawa ng inartem na balayang. Makapit kasi sa kamay ang dagta nito. Hinugasan ito ni Perlita at saka ibinabad sa tubig sa loob ng 3 araw. Araw-araw kong papalitan yung tubig. Pagkatapos, nagpainit na siya ng sukang Iloco. At saka dito nilusaw ang asukal. Pagkatapos lagyan ng suka, iimbak ng 3 araw. After 3 days, pwede na. Matapos ang halos 1 linggo, pwede nang ibenta ang inartem na balayang ni Perlita. 25 pesos kada baso. May konting pungency, tapos mas intense yung flavor niya. Malutong. Bukod sa banana siya na sobrang dami ng buto, andyan pa yung balat ng banana. Mahirap na makatsyempo ng mga nagagawa nito. Maasim-asim po na masarap. First time ko po makakain. Masarap ng pulutan sa hapon eh. Alam ko yung lasa ito. Malalasahan mo yung suwang Ilocos. Pwede siya panggalumay. Ang kita ni Perlita, ipinambibili raw niya ng kanyang gamot na pang-maintenance. Kasi may sakit ako ng diabetes, high blood, cholesterol. Sa hilera ng mga stall na ito sa bayan naman ng Kabugao sa Ilocos Sur, ikaw ang malilito at mahihilo sa dami ng nakahilerang itinitindang inartem. Pero sa higpit ng kompetisyon, hindi ba sila nagkakaasiman? Kung minsan may agawan naman ng customer, may friendly competition naman. Kung walang tinda yung isa, kumukuha ko po doon para yung mga customer ko bibili sa akin. At least sa ganun, nakakabenta din siya. Basta ang tindera ng inartem na si Gay, confident ng kanyang pambatong inartem, lalaban sa pasarapan. Ang kanyang tinda, inartem na karmay o karamay. Sa Ingles, gooseberry fruit. Ang itsura nito, parang maliliit na kamatis. At ang lasa, parang kamyas. Asim! Ang supply ng karamay o karmay ni Gay, fresh. Galing lang sa kanilang bakuran. Namumunga po yung karamay namin pag summer, mas tipid sa puhunan. Pipitasin mo na lang, hindi ka na mag-o-order sa iba. Sa pag-harvest ng karmay o karamay, Ito po yung kumot na itatali natin sa pagsalo ng bunga ng karamay. nagtali muna ng kumot si Gay habang ang kanyang mister na si Joy ang tigasungkit ng bunga. Tatanggalan po natin ng tangkay at dahon, isa-isa po. Pagkatapos ay itatransfer natin dito. Ang mga nahaharvest ng mag-asawa, diretsyong ibinabad sa suka. Mas mainam din daw kung sukang Iloco ang gamit sa pag-iinartem. Pag sukang puti, masyado siyang maasim. Parang maluluto yung karamay. Pag sa sukang Ilocos, makokontrol niya. Ang teknik na ito, natutunan ni Gay sa kanyang biyanan. Ito yung pwesto po nila dati. Nung nag-stop na po silang magbenta, kami ng mag-asawa ang sumunod na nagbenta po. Kinabukasan, pinalitan ni Gay ang pinagbabarang suka. Pwede na pong ibenta.
mula 30 hanggang 150 pesos, depende sa size ng container. Mas masarap kung isasawsaw sa asin. Maasim-asim, tapos nagpapasarap yung sukang Ilocos. Yung asim parang manggang hilaw, tsaka kamyas. Para siyang mansanas na malutong, green apple, parang gano'n. Maasim siya, parang kamyas na may buto. Alam mo, bagay ito sa paksiw ng isda. Kung dati, maasim daw ang buhay nilang mag-asawa. Mahirap talaga, sir. Imagine, sir, na kung minsan wala kaming ulam, sir. Kaya napag-isipan naming mag-asawa na magbenta na lang. Ngayon, unti-unti na raw nilang natitikman ang tamis ng kanilang pagsisikap. Kapag malakas po, nakakapag 5,000 po ako. May napundar rin ako na alagang hayop, 5 kambing, may mga baboy din kami. Natutustusan ko yung pag-aaral ng mga anak ko, sir. Nabago ng pag-iinartem ang mga maaasim na kabanata ng buhay ko. Pero kung meron man daw institusyon sa pag-iinartem sa Kabugao, walang iba kundi ang 70 anyos na si Nana Mada na maglilimang dekada nang gumagawa nito. Nagsimula ako nagtinda 1979. Ako ang umuna nga na gumawa ng butsina. Ang kanyang specialty, inartem na butsina o yung bunga ng Manila palm. Ang lasa nito, manamis na maasim-asim, makunat na parang kaong. Ang mga bunga ng ginagawang inartem ni Nana Mada, nakukuha lang daw niya sa mahigit 50 mga puno ng butsina sa kanilang bakuran. Mas makita no may bunga na sa puno sa bahay namin. Walang puunan. Pero ngayong tag-init na, kakaunti raw ang bunga ng mga ito. Walang bunga yung puno sa amin. Kaya may nag-deliver. Pipitasin ko ang isa. Gamit ang kahoy, pinupukpok ni Nana Mada ang mga bunga. Dapat maingat pagpukpok parang madi masira ang laman. Minsan napupukpok ang kamay ko. Ngayon napukpok na. Hugasan ng tubig parang matanggal ang lagkit na. Ngayon isa-isa natin ng balatan. Ang nakuha niyang laman ng butsina, nilamas sa asin para matanggal daw ang pait. Binanlawan ng tubig at ibinabad sa tubig sa loob ng 3 araw. Parang aikat yung supot. Sunod itong ibinabad sa sukang Ilocos na tinimplahan ng asukal sa loob ng 3 pang araw. Ang inartem na butsina na bibenta ni Nana Mada mula 100 to 500 pesos kada container. Naglalaban yung tamis tsaka yung asim, saktong-sakto lang yung lasa niya. Tapos malambot po yung produkto. Parang nata de coco po siya. Talagang malambot. Sarap siya. Mostly suka yung matitikman mo pero once na nakagat mo na siya, manamis-namis siya. Malambot siya. Sarap, pero maasim. Dahil daw sa inartem, napag-aral ni Nana Mada ang kanyang mga anak at 2 sa mga ito, nurse na ngayon sa London. 2 bisis ako nga nakapunta sa London pero gusto ko dito nga magtinda ng inartem. Before the coming of the Spaniards, yung lupa po kasi ng Ilocos at that time was very dry. Kailangan pong gumawa ng paraan para mapatagal yung buhay ng kanilang mga kinakain. One way to preserve them is through this inartem. Ito ay nasimulan ng kanilang nanay. Then chances are, napapasa po ito sa mga anak. Sa mga biyaheng norte dyan ngayong tag-init, huwag nang mag-inarte. Tikman ang mga ipinagmamalaki naming inartem na imas! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.